Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Tagapagtanggol ng bayan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Para kanino. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy po na nakasubaybay dito sa inyong sa ating programa, Epipanyo Labrador. At maraming salamat din po sa ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakasubaybay, maging sa ating mga bagong mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat, na lagi namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay tumatalakay ng mga bagay na mga pangyayari na dapat malaman po ng ating mga kababayan. Sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin. Nung nakaraang araw, nailabas nga natin dito ang usapin patungkol nga sa pagkahuli nito ni Richard Cuadra, na kung saan isa sa notorious na gunman nito ni Arnie Tevez, at isa din sa kilalang drug lord dyan sa Bacolod City, kung saan dyan dinadala nito ni Richard Cuadra yung droga na galing kay Arnie Tevez. Sa mga ilang buwan po na nagdaan ay lagi ho natin tinatalakay dito etong mga gunman ni Arnie Tevez, katulad ni Alex Mayagma, maging ni Richard Cuadra. Ngayon po ay masaya po ang ating mga kababayan sa pagkahuli po kay Richard Cuadra. At ang kanilang panalangin ay sana ho ay mahuli na rin itong si Boy Tanasan. Kasi isa din po to sa notorious. Mas notorious po to si Tanasan kaysa doon sa dalawa. Kaya kailangan ho mahuli talaga to. Mas maganda kung itong taong to ay matulad ho kay Mayagma. Kasi ito, kahit na ito ay pilitin mo, hindi ho magsasalita ito. Kaya dapat dito, tirahin na ho talaga. No? Dapat talaga dito, shoot to kill na to. Kasi nakikita ko talaga, buhis-buhay to, si Bubong Tanasan. So, yan po ang panalangin ng ating mga kababayan na isa sa mga araw na ito ay isunod na ho itong si Bubong Tanasan, na isa po sa notorious na gunman ni Arnie Tevez. No? So, dumako ho tayo mga kababayan dito po kay Richard Cuadra. Sa pagkahuli po ni Richard Cuadra, agad po itong pinuntahan ng ilan
sa tauhan ni Arnie Tevez. At balita ko po, ito ay sinusubukan na kausapin ng ilang mga abogado ni Arnie Tevez para hindi magsalita tulad po ng mga iba pang mga suspect na nahuli na dahil nalapitan, nakausap nitong mga abogado ni Arnie Tevez ay bigla nag-iba ang lingwahe. Diba? So ngayon po sinisika po ng kampo ni Arnie Tevez na itong si Richard Cuadra ay patahimikin. No? Dahil 99% na lahat ng aktibidad nito ni Arnie Tevez o lahat ng mga kaganapan tungkol sa mga patayan na nangyari dyan sa Negros Oriental ay alam nito ni Richard Cuadra. At naniniwala ko mga kababayan na kapag ito si Richard Cuadra ay kumanta, lalabas ang katotohanan na itong si Henry Tevez ay 100% may kinalaman sa lahat ng mga pangyayari. Kaya nga, sa pagkahuli ngayon kay Richard Cuadra, kinakabahan ho itong si Henry Tevez. Dahil si Henry Tevez po ay nandito lamang sa Pilipinas. Kaya nga, sa patuloy po na pag-iimbestiga ng ating mga kapulisan o ating mga kapulisan na siyang humuli dito kay Richard Cuadra, ay kinakailangan din po na masubaybayan itong si Henry Tevez. Dahil ayon po sa ating balita, kinakabahan ho ito ngayon si Henry Tevez dahil sa pagkahuli kay Richard Cuadra na maaring kumanta para mabunyag ang katotohanan na ito ngang si Henry Tevez ay kasabwat 90 o 99% o 101%. No? Kaya nung nalaman ni Henry Tevez at ni Arnie Tevez na itong si Richard Cuadra ay nahuli ng ating mga otoridad, gumawa agad sila ng paraan para makausap itong si Richard Cuadra ng kanilang mga lawyers. Sa madaling salita, tulad ng dati nilang pamamaraan, tulad ng dati nilang estilo, maaaring ipagapang na naman ito sa mga abogado para hindi magsalita sa ating mga otoridad. Nang sa gayon, mapagtakpan yung mga dapat nating malaman pa tungkol dito sa magkapatid na Arnie Tevez at Henry Tevez. Ngayon, gaano tayo makakatiyak na itong si Richard Cuadra ay hindi masusulsulan o hindi madidiktahan nitong mga abogado ni Arnie Tevez at ni Henry Tevez na mahilig manggapang? Di po ba? Pero sa nakikita ko, kung hindi po magkakaroon ng pagpapabaya, ito ang ating mga ahensya na mismong dumakip dito kay Richard Cuadra ay maaaring makakontrol ang impluensya o hindi mai-impluensyahan itong si Richard Cuadra nitong mga abogado ni Arnie Tevez at ni Henry Tevez. Di po ba? At sigurado po ko, dahil po sa pagkadakip dito kay Richard Cuadra, kinagabihan ho, nagkaroon po ng maraming tao doon mismo sa tahanan ng tatay ni Arnie Tevez at ni Henry Tevez. Balita ko ho, ang naging usapin doon ay patungkol nga sa pagkahuli nitong ni Richard Cuadra.
isang tao na 99% o 101% na maaaring magbigay ng susi sa lahat ng mga katanungan ng ating mga otoridad para magamit upang mas lalo pang madiin at lalo pang mapatunayan na ito nga si Arnulfo o Arnie Tevez o Henry Tevez ang siyang promotor at mastermind sa mga nagaganap dyan na patayan. Lalong-lalo na sa naganap na Digamo Massacre sa Pamplona, Negros Oriental na kung saan mismong tahanan na po mismo pinasok pa nitong mga walang puso, walang kaluluwa. Dahil sa pera, ginawa na lamang nilang parang lamok, pinagbabaril yung pwedeng tamaan ng kanilang baril. Ngayon mga kababayan, isa po sa tinitignan natin dito na itong si Richard Cuadra, kapag ito po ay na-impluwensyahan na naman at nagapang na naman ni Tapasio, nagapang na naman ni Villanueva, magdududa na po tayo dyan. Kung talagang itong si Richard Cuadra ay hindi tauhan o hindi involved dito sa mga Tevez, dapat ang magiging abogado nito hindi konektado sa mga Tevez. Kasi kung sila Tapasio pa rin at mga ano pa rin nila Tapasio, abogado pa rin ng mga kasama niya, ang magiging abogado nito ni Richard Cuadra ay 100% na alam na natin. Di ba? Kung hindi tauhan yan ni Arnie Tevez at walang dapat na malaman kay Richard Cuadra tungkol kay Arnie Tevez, hindi susuportahan yan ni Arnie Tevez. Di ba? Kahit pa yan ay pigain o kahit pa kumanta yan kung hindi naman talaga totoong ano, di ba? Pero natitoy ako 101% nagagapangin ito. Kasi kinakabahan ho si Henry Tevez ngayon. Sobra-sobra yung kanyang kaba dahil sa pagkahuli ni Richard Cuadra na maaring magbigay ng impormasyon patungkol kay Henry Tevez. So ngayon mga kababayan, nananawagan ho tayo kay Abalos, nananawagan din po tayo kay Remulla. Kasi kung titignan natin mga nakaraang mga issue, puro kapalpakan. Biro mo, saglit lang ha. O, nagapang yung 10 suspect. Ang nangyari, dahil nagapang nga, nitong dating tauhan ng DOJ noon, ayun, nagbaliktaran para maging magulo. Akala naman ng mga tolongges na ito, madadala nila sa kasinungalingan yung ating husgado. Ilalagay pa nila sa bulsa. Ikahindik-hindik at katakot-takot at karumal-dumal na krimen ang ginawa nila. Diba? Hanggang sa huli, talagang gusto nila na magwagi sila sa kanilang mga krimen na ginawa. Pero yan ang hindi ho natin nahayaan dito mga kababayan. Sapagkat buhay po ng mga tao ang inutang ng mga ito. At hindi ho tayo papayag na ganun-ganun na lang. Dahil sa kanilang pera, sa kanilang koneksyon, dahil sa kanilang pagsisinungaling, mawawalan na lamang po ng saysay yung buhay ng ating mga kababayan. Di po ba? Kaya nga po mga kababayan, sana ho tutukan ito ni Abalos at ni Remulla. Sapagkat kung hindi nila ito tututukan at mangyayari pa rin yung mga pangyayari, no, masasabi na talaga natin na pananadya na to. Diba? Dapat pag nakipag-usap
Itong si Richard Cuadra, sa mga abogado na maaaring ipadala nito ni Henry Tebes, ay dapat mayroon pong dalawang pulis o investigador na pwedeng makapakinig sa kanilang usapan. Kasi malamang tuturuan na naman ito ng mga abogado ni Henry Tebes para pasinungalingan na siya ay gunman, na siya ay konektado kay Arnie Tebes. Diba? Ngayon, doon po sa pagkahuli kay Richard Cuadra, unang-una po na kaso niya doon, yung illegal possession, kasi hindi naman po siya otorisado na magdala ng baril. Doon pa lang may kaso na siya. Diba? Pangalawa, mayroon po siyang mga kaso na kung saan nakabinbinho ngayon sa korte na dapat niyang harapin. Kagabi na nabanggit sa akin nung kumpare ni Papa na BGMP. Ito pa lang si Richard Cuadra ay nakulong ito sa Nueva Ecija. Sa Kalibo, Aklan. Kung saan doon din na destino ang aking ama bilang warden ng BGMP. Kaya mga kababayan, nakikita ko kung titignan natin ang record nito ni Richard Cuadra, masasabi natin na itong taong ito ay kilalang kilala bilang isang drug lord. Kasi nung nakulong daw itong si Richard Cuadra doon sa Kalibo, Aklan, ang kaso nito doon ay drugs. Nakakapagtaka lang kung bakit ito ay bigla na lamang nadidismiss. Balita ko kasi, itong si Richard Cuadra hanggang Kalibo, Aklan, hanggang Katiklan, dito sa Boracay, ay nakakapagdala ng shabu. Diba? Hindi lang pala sa Iloilo at Bacolod ang kanyang sinusuplayan. Kaya nga siya ay nung nahuli doon siya ay nahuli sa Kalibo, Aklan, mga ilang mag-iisang taon lang daw nakaalaya na agad, dismiss. Diba? Malaki nga naman talaga nagagawa ng pera. Biro mo ba naman? Kung yung mahihirap pag nahulihan ng isang sachet, katakot-takot na 511 ang ihahatol sa mga mahuhulihan niya. Pero itong si Richard Cuadra, nung panahon na namamayagpag pa si Arnie Tebes bilang congressman, kahit pa mahulihan itong mga ito, mga ilang buwan lang na sakripisyo ng mga ito. Totoo, hindi naman nagsasakripisyo itong mga ito. Pag nasa loob daw ng kulungan, nasusunod yung layaw nila. Kahit anong kainin nila, kahit anong gusto nila, imbis na sila yung magmasahe doon sa mga mayores, doon sa mga nauna, sila yung minamasahe. Mapere. Pagdating doon sa loob, VIP agad. Diba? May amo Kaya yon mga kababayan, pasalamat na lang ho tayo sapagkat sa pagkahuli po ni Richard Cuadra, mapapaisip na ho talaga ito at natitiyak ko, doble na ho yung takot na nararamdaman ngayon ni Arnie Tebes. Doble-doble na yung kanyang kaba. Makikita mo nga mga kababayan, ng mga nakaraang buwan lamang nung pagkatapos na napatay itong ating minamahal Gobernador Welragay Digamo, maging yung ating mga kababayan dyan sa Negros Oriental, nakuha pa nitong magpatawa, nakuha pa niyang mag-vlog, nakuha pa niyang sumayaw-sayaw. Kalaunan, dahil nga sa siguro, bangag itong si Arnie Tebes, kinalaban na si Rimulya. Hanggang sa humantong, kinalaban na rin niya pati si Bongbong Marcos.
O ang ending, para siyang taga-lending company. Abay, naniningil na ng utang. Kung sino-sino na yung kanyang dinadawit na pangalan sa kanyang vlog. Di po ba? Napikon itong si Bongbong Marcos. Napikon itong si Rimulya. Napikon itong si Abalos dahil nga ginagawa na lamang to longest nitong ni Arnie Tevez. Ayun, tinutuo ka ngayon. Ngayon, dahil nga sa tinutuo na itong si Arnie Tevez, ni isang video, isang vlog, wala na. Nakaramdam na yata ng totoong takot to. Tingnan mo, kung di ka ba naman may pagka-abnoy. Nawala na yung pasayaw-sayaw niya. Siguro, ang ginagawa nito, masahol pa sa, yung manok na ihalas. Pag nakarinig ng konting tunog, dalaganda yun. Kaya abangan ho natin, mga kapatid, kung ano pa ang magiging hakbang nitong ating mga kalaban. Kasi, nakarating ho dito sa atin, nakatulad po ng pangyayari doon sa mga suspect, may gumagapang na naman po dito kay Richard Cuadra para lamang po hindi makapagsalita. At malamang kakausapin to para makubli ang katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Muli po sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Ang batas na sinasabi nila, para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas